Nagkasundo na kami. Hindi ka na parte ng pamilya. Bigla na lang lumabas ang mensaheng iyon mula sa nanay ko. Sa screen ng aking telepono nang walang anumang babala. Tinitigan ko ito. Naghihintay ng 3 tuldok na senyales na nagtatype siya ng paglilinaw. Pero wala ni isa mang dumating. Sa halip, ilang segundo lang ang lumipas, may bagong notification na lumitaw. Nilike ni Bea ang mensahe. Puso pa talaga ang reaksyon ng kapatid ko sa pagtatakwil sa akin. Walang paliwanag. Basta na lang binura nila ako. Tumingala ako sa walang laman na break room ng ospital at napagtanto ang katotohanan. Isa na akong ulila, kahit buhay pa ang mga magulang ko. Nilunok ko ang bareta sa lalamunan ko at binuksan ang aking laptop. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Sa ER, kapag nag-aagaw buhay ang pasyente, bawal kang magpanik. Hindi mo tinatanong kung bakit sila nauubusan ng dugo. Nag-login ako sa Family Cloud account, ang digital na imbakan ng bawat litrato, bawat contact, at bawat alaala nila ang account na ako ang nagbabayad simula noong 22 anyos ako dahil sabi ni Papa, hindi raw siya tiwala na gamitin ang credit card niya sa internet. Una, pumunta ako sa security settings. Binura ko ang recovery email ni Papa at pinalitan ito ng isang dummy address na ginawa ko noon pa para sa mga junk mail. Pagkatapos, pinalitan ko ang password. Isang maliit at tahimik na click lang iyon. Pero pakiramdam ko ay parang nagbalibag ako ng napakabigat na pinto. Sa isang iglap, nakalak na sila sa labas ng sarili nilang kasaysayan. Sumunod naman ang portal ng insurance. Hinugot ko ang detalye ng premium health policy na sumasagot sa maintenance medicine ni Papa para sa puso at sa mga mamahaling derma session ni Mama. Ang bayad ay halos 15,000 pesos kada buwan na automatikong kinakaltas sa sweldo ko. Hindi ko lang basta kinansela. Magpapadala iyon ng notification sa email nila. Sa halip, pumunta ako sa payment methods. Binura ko ang card details ko at iniwan itong blanco. Pagkatapos, tinek ko ang box para sa paperless billing. Nag-flash ng kulay berde ang confirmation screen. Changes saved. Hindi nila malalaman. Walang darating na sulat sa bahay. Walang email warning. Malalaman lang nila pagkalipas ng 6 na linggo kapag kukunin na ni Papa ang gamot niya sa mercury drug at sasabihin ng pharmacist na terminated na ang coverage dahil sa hindi pagbabayad. Isa itong bombang. May timer na nakabaon sa ilalim ng katahimikan. Sumandal ako. Ramdam ko ang tigas ng plastik na upuan sa likod ko. Dapat sana nakakaramdam ako ng guilt o konsensya. Iyon ang isinaksak nila sa utak ko simula pagkabata. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging safety net na tinatapakan nila. Ang tagabayad ng kuryente at tubig habang sila ay nagkukunwaring mga don at donya. Pero habang nakatingin sa screen na iyon, sa blankong payment field, wala akong naramdamang pagsisisi. Gumaan ang pakiramdam ko. Sa ER, hindi mo nilalabanan ang hemorrhage gamit ang luha. Naglalagay ka ng tourniquet at hinihintay mong mamanhid ang parte ng katawan na iyon. Isinara ko ang laptop at kinuha ang phone ko. Hindi ako nagpadala ng goodbye text. Hindi ko ipinagtanggol ang sarili ko. Pumunta lang ako sa contacts. Hinanap sina Mama, Papa at Bea at pinindot ang block caller. Bumukas ang pinto ng break room. Sumilip si Dr. Ramos. Hana, may paparating na vehicular accident. Karambola ng mga sasakyan sa EDSA. 5 minutes out. Tumayo ako, inayos ang aking scrubs, at ikinabit pabalik ang ID sa dibdib ko. Ready na ako, Doc, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, totoo ngang handa na ako. Kinabukasan, hindi ako nagising sa isang apology. Nagising ako sa isang giyera. Puno ng notifications ang cellphone ko. 11 missed calls mula kay Mama, 8 voicemail mula kay Papa, at isang text mula kay Bea na nagsasabing, umupo ako sa gilid ng kama at pinakinggan ang unang voicemail. Walang hiya kang bata ka. Garalgal ang boses ni Papa sa speaker. Akala mo ba pwede mo na lang kaming tiisin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo? Ayusin mo ito agad? O tatawag ako ng abogado? Naririnig mo ba ako? Sisirain kita.
Binura ko ito. Palagi nilang isinusumbat ang lahat ng ginawa nila para sa akin na parang listahan ng mga sakripisyo. Pero may sarili akong listahan. Isang ledger ng mga hindi nakikitang paghihirap na dinala ko sa loob ng maraming taon. 3 taon na ang nakararaan. Tumawag si Papa. Nagpapanik. Kapos daw siya sa cash. Nagbabanta ang bangko na i-foreclose ang aming ancestral house sa probinsya, ang pamana pa ng lolo sa tuhod namin. Nagmakaawa siya. Pangako niya. Minsan lang ito. Inubos ko ang savings ko. Kumuha ako ng overtime shifts sa loob ng 6 na buwan. Nagtrabaho ng double duty tuwing weekend hanggang sa dumugo ang paa ko at humapdi ang mga mata ko. Nagpadala ako ng 2 milyon para iligtas ang bahay. Nagpasalamat ba sila? Hindi. Ang sinabi ni Mama sa mga amiga niya sa clubhouse, nakagawa daw ng brilliant investment si Papa kaya nalusutan ang problema. Binura nila ako sa kwento bago pa man mag-clear ang tseke, tapos nariyan si Bea. Noong nagpasya siyang maging vlogger at influencer, kailangan niya ng camera, lighting equipment, at professional website. Sino ang nagbayad? Ako. Halos 1,900,000 pesos sa loob ng 2 taon na pinalabas na utang daw, pero ni minsan hindi binayaran. Pero ang pinakamasakit sa listahan ay hindi pera. Ito ay ang kasinungalingang pinilit nilang isabuhay ko. Noong 18 anyos ako, pinaupo nila ako sa lamesa sa kusina, tinitigan ako ni Papa gamit ang matatalim niyang mata at sinabing, "Hindi ka pang kolehiyo, Hana. Average ka lang. Ayaw naming mapahiya ang pamilya kapag bumagsak ka." Pinalayas nila ako, pero hindi lang basta pinalayas. Binigyan nila ako ng script. "Sabihin mo sa mga kapitbahay na magpapahinga ka muna para hanapin ang sarili mo," sabi ni Mama habang inaayos ang kanyang palda. "Sabihin mo, gusto mong mag-travel. Huwag mong sasabihin na kami ang nagpaalis sa'yo. May reputasyon kaming iniingatan, kaya ginawa ko." Nagsinungaling ako para sa kanila. Pinrotektahan ko ang imahe nila habang natutulog ako sa sofa ng kaibigan ko at nagtatrabaho ng 2 racket para pag-aralin ang sarili ko sa nursing school. Hinayaan ko silang ipinta ako bilang ang iresponsable at walang utang na loob na anak na iniwan ang kanyang mapagmahal na pamilya habang sila ang nagpapabiktima. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Umusok ito sa tahimik kong apartment. Sa loob ng 10 taon, ako ang naging safety net nila, bangko nila, at PR manager nila. Hindi lang ako anak, ako ang pinakamalaking pinagkakautangan nila. At ngayon, sisingilin ko na sila. Nakaupo ako sa counter. Nakatitig sa lumalamig na kape. Mataas na ang araw. Pero parang iba ang mundo ngayon. Mas malinaw, mas matalas. Tumunog ang telepono ko. Si Mama. "Nasaan ka?" Matinis ang boses niya. Sa sobrang lakas, kinailangan kong ilayo ang telepono sa tenga ko. Hindi ako makalogin sa cloud. Wala na lahat ng photos ko. "May ginawa ka ba?" Hindi ako sumagot. Pinakinggan ko lang ang panik niya. Hindi ito panik ng isang inang nag-aalala sa anak. Ito ay panik ng isang taong na-realize na pinalitan na ang kandado. At ang insurance! Patuloy niya, tumaas palalo ang boses. "Tumawag ako sa botika para sa gamot ng tatay mo at sabi nila inactive na ang policy." "Hana, ayusin mo ito ngayon din." Binabaan ko siya. 5 minuto ang lumipas. Isang notification ang lumabas. Voicemail mula kay Papa. Pinarinig ko ito nang naka-speaker. Mababa ang boses niya. Kontrolado. Ang klase ng boses na ginagamit niya kapag gusto niyang ipaalala kung sino ang boss. "Hana," sabi niya, "hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero kailangan mong tumigil. Kapag hindi na ibalik ang mga account na yon bago magtanghali, magsasampa ako ng reklamo sa nursing board. Sasabihin ko sa kanila na nagnanakaw ka ng narcotics. Sasabihin kong baliw ka. Mawawalan ka ng lisensya. Mawawala sa'yo ang lahat." Natapos ang mensahe sa isang click. Nakaupo lang ako doon. Ang katahimikan ay umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Hindi lang niya ako tinatakot. Tinatakot niya ang kabuhayan ko, ang karera ko,
Ang nag-iisang bagay na itinaguyod ko ng mag-isa sa ER, tinatawag itong escalation. Kapag ang pasyente ay nagmula sa pagsigaw papunta sa panununtok, hihinto ka na sa pakikipag-usap. Tatawag ka na ng security. Pero hindi security ang tinawagan ko. Tinawagan ko ang abogado ko. O mas tamang sabihin, ang abogado ni Lolo Arturo na si Attorney Santos. Sumagot siya sa ikalawang ring. Hana, seryoso ang boses niya. Tatawagan sana kita. Pumanaw na ang Lolo Arturo mo kaninang madaling araw. Pumikit ako. Bumuhos ang lungkot, mabigat at nakakasakal. Si Lolo Arturo lang ang nag-iisang tao na nakakita sa tunay na halaga ko. Ang nag-iisang nagtrato sa akin na parang mahalaga ako. At ngayon wala na siya. Private ang libing. Patuloy ni Attorney Santos ayon sa bilin niya. Pero ang pagbasa ng Last Will and Testament ay nakaschedule bukas ng 10:00 ng umaga sa Ancestral House. Naabisuhan na ang mga magulang at kapatid mo. Pupunta ako. Sabi ko, Hana. Dagdag niya, lumambot ang tono. Ginugol ko ang buong araw sa paghahanda. Hindi para sa pagdadalamhati, kundi para sa isang pagganap. Tumayo ako sa harap ng salamin sa banyo. Nirelax ko ang mga balikat ko. Hinayaan kong bumagsak ang mga ito na parang pagod na pagod. Nagpractice akong tumingin sa ibaba, umiiwas sa eye contact. Pinalig ko ng kaunti ang mga kamay ko. Pumunta ako sa closet at humugot ng lumang kulay abong sweater. 2 size ang laki nito sa akin at himulmul na ang dulo ng manggas. Isinuot ko ito. Sa salamin, hindi ako mukhang magaling na ER nurse. Mukha akong takot na bata. Sa ER, bulong ko sa aking refleksyon. Hindi mo nilalabanan ang lasing na pasyente. Hinahayaan mo lang silang magwala hanggang sa mapagod sila. Gusto ni na papa at mama ng biktima. Gusto nila ang mahina at sunod-sunurang anak na kaya nilang ibuli. Pues, bibigyan ko sila ng pang-famas na acting. Ang library ng Ancestral House ay amoy floor wax at lumang yaman. Dinisenyo ang kwartong ito para iparamdam sa'yo na maliit ka. Floor to ceiling na mga estante ng libro, mabibigat na kortinang pelos at isang mesang gawa sa nara na mukhang pag-aari ng isang presidente. Umupo ako sa sulok, lumubog sa malaking armchair at hinila ang manggas ng aking sweater hanggang matakpan ang mga kamay ko. Sina papa at mama ay nakaupo sa tapat ng mesa, tuwid na tuwid ang likod. Nakasuot sila ng itim na damit na pampatay disente, mamahalin at walang kaluluwa. Si Bea ay nag-i-scroll sa kanyang telepono. Ang takong niya ay panay ang tiktak-tiktak sa sahig na kahoy, halatang naiinip. Nang pumasok ako, sinulyapan ako ni mama. Bahagyang umikot ang labi niya sa pandidiri. Oh, Hana, nakarating ka. May kape sa kusina kung gusto mong maging kapaki-pakinabang. Hindi ako gumalaw. Nakatitig lang ako sa sahig at bumulong, okay lang ako. Salamat. Pumasok si Attorney Santos sa silid. Hindi siya tumingin sa mga magulang ko. Umupo siya sa likod ng malaking mesa, binuksan ang makapal na folder, at inayos ang kanyang salamin. Salamat sa pagpunta ninyong lahat. Sabi niya. Ang boses niya ay tuyo. Walang bahid ng simpatiya. Napilit hinihingi ng nanay ko. Nag-iwan si Don Arturo ng napaka-espesipikong tagubilin tungkol sa pamamahagi ng kanyang ari-arian. Dumukwang si Papa. Tumunog ang balat ng upuan. Gusto lang naming maayos na ito agad. Napakahirap na linggo nito para sa amin. Sigurado ako, sabi ni attorney. Nagsimula siyang magbasa. Nakakahilo ang listahan ng mga ari-arian. Ang Ancestral House at lupain na nagkakahalaga ng P60 milyon, stock portfolio na nasa P100 milyon, at cash sa bangko na umaabot sa 30 milyon, halos 190 milyon ang kabuuan. Nagbago ang ihip ng hangin sa kwarto. Naging mainit, puno ng kuryente. Nakita kong tumigil si Bea sa pagpadyak. Nakita kong humigpit ang hawak ni Mama sa braso ni Papa. Hindi sila nagluluksa, naglalaway sila. Ang buong estate? Patuloy ni attorney, tumingin sa ibabaw ng kanyang salamin, ay ipinamamana sa kanyang apo, kay Hana.
Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, ang pagsabog. Isang pagkakamali yan. Sigaw ni Papa, mababa at mapanganib ang boses. Ulyanin na ang tatay ko. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Nasa tamang pag-iisip siya. Kalmadong sagot ni attorney. Si Hana? Tumawa si Mama. Isang matinis at basag na tunog. Lumingon siya sa akin. Nanlalaki ang mata sa peking awa. Hindi nga marunong humawak ng passbook si Hana. Lalo na ang ganitong kayamanan. Mahina siya. Tignan niyo nga siya. Tinuro niya ang maluwang kong sweater. Ang bagsak kong balikat. Hinayaan kong manginig ang baba ko. Hinayaan kong mapuno ng luha ang mga mata ko. Ginampanan ko ang papel ng perpekto. Habang hinuhusgahan nila ako, pinag-aaralan ko sila. Sa AR, matututo kang kumilala ng peking yaman. Ang Rolex ni Papa ay tumitiktak. Imbes na tuloy-tuloy ang ikot peke, ang susi ni Mama ay walang logo ng Mercedes, kundi rental tag lang. Hindi lang sila gahaman. Ubus na sila. Ang mga banta, ang pressure survival mode na sila. Ang mga designer clothes ay maskara ng desperasyon. Nagkunwari akong takot ng igiit ni Papa na kunin ang guardianship ng Mana. Sinabi kong nurse lang ako. Nagpanik ako tungkol sa taxes at kaso. Tumulo ang pawi sa sentido niya habang panay ang tingin sa relo. Kailangan niya ng cash. Bago mag-alas 5, nag-alok si Mama na tumulong. Iminungkahi ang isang trust fund at bibigyan na lang daw ako ng allowance. Nagtanong ako tungkol sa probate o proseso ng korte. Nagpaliwanag si attorney ng isang shortcut. Kung pipirma ang mga magulang ko sa isang waiver na nagsasabing hindi ako karapat-dapat, pwede nilang makuha ang emergency control, pero kailangan nilang lumagda, hindi nagdalawang isip si Papa. Ang nakita niya ay salbabida, hindi patibong. Pumirma rin sina Mama at Bea. Pagkatapos nilang pumirma, tumuwid ako ng upo. Kalmadong binanggit ni attorney ang competence clause ng testamento. Sinumang hamunin ang itinalagang tagapagmana ay mawawalan ng karapatan sa anumang parte ng mana. Dahil sa ginawa nila, nawala agad kay Papa ang nakalaansanang ₱7.5 milyon para sa kanya, namutla siya. Ang perang iyon ay naipangako na niya sa isang loan shark. Inakusahan nila kami ng panloloko. Sinalubong ko ang tingin niya. Hindi iyon panloloko, sabi ko. Isang test iyon. At bumagsak kayo. May 12 minuto na lang bago ang foreclosure ng sarili nilang bahay sa syudad, nagmakaawa siya. Tumawag ako ng pulis sa halip na magbigay. Umalis sila ng tahimik. Ilang linggo ang lumipas, niremata ng bangko ang bahay nila. Ang mga kotse, club memberships, at prestihiyo ay naglaho. Nanatili sa akin ang ancestral house. Sa unang gabi ko sa loob, nakakita ako ng isang nakalimutang litrato ng sarili ko maliit, puno ng pag-asa, nakatago sa likod ng isang florera. Hindi para maghiganti, kundi para sa batang babae na naniwalang hindi siya sapat. Kung naghihintay ka pa rin na magbago ang mga taong tulad nila, tumigil ka na. Huwag mong ibigay sa kanila ang susi ng buhay mo. Palitan mo na lang ang mga kandado